Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pagpapak ay napasabi si Miss Chi sa kanyang isip na buti na lang at ang isang ito ay napaka-pure at stupid, ito raw ay magliligtas sa kanya mula sa maraming trouble. Idinagdag na kailangan niyang makahanap ng tsansang tanungin yung dalawang babae kung sino ba talaga sila at ang mas mainam, malagyan niya ng karayom ang ulo ng mga iyon. Makalipas ang ilang sandali sa kabilang dako ay nagchat-chat si Yanzo at Ranran nang bigla na lang lumabas yung dalawa. Nagpasalamat si Miss Chi umano'y napakaayos na ng pakiramdam niya ngayon. Nagtanong kung maaari ba siyang magtanong kung saan sila nagmula nang mabayaran niya ang utang na ito sa hinaharap, ngunit sumagot lang si Yanzo na wag na itong mag-alala pa patungkol sa bagay na iyon, mas maiging bilasan na lang daw ng mga itong bumalik dahil tiyak na nag-aalala na ang kanilang sekta patungkol sa kanila. Well, kung ganun saad ni Long Shuzo, kung ganun mauuna na raw siyang umalis. Tumalikod na rin si Miss Chi, dahan-daang humakbang paalis na pasabi sa kanyang isip na although nag-iwan siya ng secret door doon sa silid, ang tinutukoy niya ay ang teleportation technique na madalas niyang ginagamit umano'y although nag-iwan siya ng secret door doon sa silid, tanging ang divine consciousness niya lang ang makakapass through doon kaya bukod sa pakikinig sa conversation ng mga ito, ang bagay na iyon ay wala ng iba pang silbi. Lumingon si Miss Chi at nagtanong kung maaari niya bang malaman kung ano ang tsaa na iniinom ng mga ito raw ay mayroong napaka-refreshing na amoy, idinagdag sa kanyang isip na ito ay hindi maaari, kailangan niyang maging close ng dahan-dahan sa mga ito. Halingon ni Long Shuzo refreshing, ngunit ang amoy daw na ito ay normal lang para sa mga nang biglang itinikom ni Miss Chi ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang pilit na tawa. Hahaha, umano'y ang kanyang senior brother ay walang alam patungkol sa mga ganitong bagay kaya pakiusap wag na lang nila itong pansinin. Sinabi ni Yanzo na ang iniinom nila ay isang uri ng tsaa na nagmula sa kanilang hometown, ito raw ay hindi kamahalan. Hatugon ni Miss Chi umano'y naalala niyang umiinom ng parehong tsaa si Senior Chen, si Miss Chi ay nagsisinungaling. Ano Senior Chen? Patanong na sambit ni Yanzo, mapapansin ang reaksyon ni Ranran. Sambit ni Long Shuzo, ito ay acquainted din kay Chen Baekshun. Of course, tugon ni Miss Chi. Umano'y si Chen Baekshun ay isang napakatanyag na tao, ni alam daw ba nito kung gaano karaming mga babae ang gustong mapang-asawa ang taong iyon. Sinuwerte lang daw siya noon na makasamang magtsaa si Senior Chen at nung sandaling iyon ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nainggit sa kanya. Naalala ni Long Shuzo yung bagay na ibinigay sa kanya noon ni Yu Yinbai, sinabi raw nitong ibigay niya ang bagay na iyon kapag hiningi ni Chen Baekshun. Nagtataka raw siya kung magkakasalubong ba sila ng landas ni Chen Baekshun sa pagkakataong ito. Kung hindi sila magkita, hahanapin niya raw ba ito, ngunit what if kung hindi nun hingin o kunin ang bagay na ito, ere-remind niya raw ba si Chen Baekshun? Napatingin si Ranran sa gourd na nasa bewang ni Long Shuzo habang nakiusap naman si Yanzo na umalis na ang mga ito. Alright, tugon ni Miss Chi, kung ganun si Yu. Forget it, sambit naman ni Long Shuzo sa kanyang isip, titingnan niya na lang daw kung ano ang mangyayari kapag nagkita na sila ni Chen Baekshun at umalis na nga ang dalawa. Nang makaalis na sila ay nagtanong si Ranran kay Yanzo kung ano sa tingin nito ang ibig sabihin ng babaeng iyon. Sumagot si Yanzo na mayroong dalawang posibilidad. Una, iyon ay isa lamang babae na ipinagyayabang ang kanyang naging encounter sa Immortal Monarch, o kaya naman sila ay tinitest lang ng babaeng yun, tinitingnan kung ano ang kanilang magiging reaksyon upang i-deduce kung sino ba talaga sila. Sinabi ni Ranran na mukhang tama si Xing Anki, kahit na saang lugar pa sila, kahit na maging gaano pa kalakas ang kanilang sekta, ang lahat ay pare-pareho lang, walang pinagkaiba dahil sa ilalim ng lahat ng mga pagkilos, pag-arte at mga pagpapanggap, nakakubli ang pagkagahaman ng mga tao. Gayunpaman, dugtong ni Yanzo, gayunpaman, tama raw ang babaeng iyon patungkol sa bagay na sinabi niya kung saan tanyag ang Immortal Monarch at dito palang marami na silang narinig na mga alamat patungkol kay Chen Fan, sabay tawa. Sabat ni Ranran, tinawag na Immortal Concubine si Yanzo, nagtanong kung ito ba ay natatakot. How dare you, tugon ni Yanzo, ang pangahas naman daw nitong biru-biruin siya ng ganito, ano gusto raw ba nitong mamatay? Ang pag-uusap nilang ito ay naririnig ni Miss Chi mula sa ibang dako sa pamamagitan ng kanyang divine consciousness gamit yung portal na iniwan niya sa loob ng mansyon.
Ha, sambit niya immortal monarch, immortal concubine, so yun daw pala ang dahilan kung bakit mayroong aura ni Chen Baixuan ang babaeng iyon, babae niya raw pala iyon. So ni-reject siya nun dahil lang sa isang langgam na nagmula sa abandoned star realm. Kahit saan patingnan, maging ito man ay sa looks, sa power at background, siya ay higit na nakahihigit sa babaeng iyon, maging ang kanyang mga servant nga raw ay di hamak na mas lamang kaysa sa babaeng iyon. Oo, no way raw na mas lamang sa kanya ang babaeng iyon, tiyak na iyon ay ginagamit lamang bilang tool ni Chen Baixuan upang i-reject ang ibang mga kababaihan na naghahabol sa kanya, isang tool na magsasatisfy sa kanyang sarili. Ngayon nagmi-make sense na raw kung bakit binibigyan ng privilege ng true martial immortal sect ang babaeng iyon daw pala ay concubine ni Chen Baixuan, subalit ang babaeng iyon din daw ay maaaring maging tool upang ma-divert ang atensyon ng lahat. Sa kalaliman ng gabi ay bigla na lang nagising ang second senior brother, lumabas sa kanyang silid, at pagsapit ng umaga ay lumipat ang eksena sa guest house na tinutuluyan ni Ranran at Yanzo. Dito ay kumalat na ang patungkol sa pagiging concubine ni Yanzo. Sa labas ay nagtatanong ang mga tao kung dito ba nakatira ang asawa ni Chen Baixuan. Sinabi ng iba na sila ay nagtataka kung ano ang itsura nito, at sinabi naman ng isa pa na gusto niyang sumilip upang makita. Sa loob ay napatanong si Yanzo kung ano ang nangyari, bakit sila na-expose. Sinabi ni Ranran na sa ngayon tila sila ay mga tigre na natrap sa cage ng isang zoo. Napakaraming mga tao ang nag-aabang sa labas upang makita lang sila. Sinabi ni Yanzo na hindi raw ba kaya na napag-alaman nung dalawang pumunta rito kahapon ang tunay nilang identity at nilik ang impormasyon. Sumagot si Ranran na maaari rin namang dun sa guest list nangyari ang leak. Well, tugon ni Yanzo, sa tingin niya ang tanging magagawa na lang nila sa ngayon ay ang magtago rito at maghintay hanggang sa dumating ang mismong araw ng kasal, since kailangan nilang dumalo doon wala na silang ibang choice kundi ang lumabas at ipakita ang kanilang mga sarili sa araw na iyon. Sinabi ni Ranran na sa ngayon contact na lang daw muna nila yung taong gumabay sa kanila rito at maghingi ng advice. Well, tugon ni Yanzo, mukhang wala na raw silang iba pang choice nang biglang maririnig ang malakas na pagkatok sa pinto. Hasambit ni Yanzo, mayroon dong kumakatok, habang nagtanong naman si Ranran kung sino itong nang-ahas na maging ganito kabastos. Makalipas ang ilang araw ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lokasyon sa Xinwu Star kung saan kasalukuyang ginaganap ang seremonya ng kasal. Hasambit ng mga bisita ang lugar daw na ito ay medyo minimalistic ngunit napakaganda. Well, saad ng iba malamang simplicity raw ang habol ng mga ito. Pagdaan ng groom at bride ay nagpatuloy sa pagbibigay ng mga compliments ang mga tao, habang sinabi naman ng iba na ito ay isang show kaya enjoy na lang nila ito. Napasabi si Sect Master Feng sa kanyang isip na ang susunod ay ang 3 vows at 3 promises, then pagkatapos nun ay magkakaroon ng show, magkakaroon ng pagbabago sa tanawin gamit ang isang true martial arts o Xinwu technique, nang biglang hinawakan ni Consort Shi Zishan ang kanyang kamay. Nagsabing wag itong mag-alala, siya ay mananatili lang sa tabi nito upang sumuporta, magtiwala ito sa kanya. Okay, tugon ni Sect Master Feng. Mula doon ay isinagawa na ang 3 vows at pagkatapos ay ang 3 promises. Wow, sambit ng mga tao, talagang ang mga ito raw ay match made in heaven. Ngunit sabat ng isang ngunit narinig niya rong sinuhulan lang ng bride ang groom. Ito na raw ba ang gagawa ng lahat ng desisyon para sa sekta pagkatapos ng lahat ng ito, ngayon na pangising sambit ng isang individual. Sa mismong sandali ay bigla na lang umangat ang tubig sa lokasyon na kinatatayuan ng groom at bride. Ano, sambit ni Sect Master Feng, napatanong kung mayroon bang bumasag sa formation. Protektahan ng Sect Master, protektahan ang mga bisita, sambit ng ilang mga disciples. Ilang sandali lang ay nasa himpapawid na ang dalawa. Napatanong si Sect Master Feng kung ano ang nangyayari. Sumagot si Elder Woxi na inaatake ng Red Blood Immortal Sect ang formation, gayunpaman ang mga ito raw ay huwag mag-alala. Dahil most probably ang mga ito ay narito lang upang guluhin ang kasal, itataboy na lang daw nila ang mga ito. Anong itataboy lang, sabat ni Elder Shi, ang mga ito raw ay nang ahas na gumawa ng eksena rito sa kasal ng kanilang bagong sect master. Ito ay panghahamak, ito ay magiging kahihiyan para sa kanilang sekta kapag hindi sila nag-retaliate, kailangan nilang makipagdigma. Sambit ni Elder Liu Erwell, ito naman daw ay hindi kasal ng kanyang senior brother ngunit still papatayin daw ba nila ang mga ito? Nakahanda na sila sa bagay na ito, hindi raw ba patanong na sambit naman ni Sect Master Feng.
Sinabi ni Elder Waxy na ngunit napakarami pang mga bisita ang nasa ibaba ng mga ulap papaano nila po protektahan ang mga iyon kung sila ay makikipagdigma. Bakit hindi na lang daw muna nila siguruhing hindi makapasok ng tuluyan ang Red Blood Immortal Sect dito sa ngayon at pagkatapos nun ay makipagsanib puwersa sila sa Bishaw Immortal Sect. Sinabi ni Miss Shi-Zishan na kung hindi nila mapuprotektahan ang kanilang mga bisita't karangalan iyon ay mas masahol pa sa paghingi ng tulong kay Chen Baeksyun. Sect Master sambit ni Elder Shi nagtanong kung ano ang order nito. Sumagot si Sect Master Feng na sila ay hindi uupo lang mula sa Provocations True Martial Immortal Sect sigaw niya, sila ay makikipagdigma. Good to go ni Elder Liu ngayon may lalabas niya na raw ang kanyang frustrations mula sa ginawang pag-iwas ng kanyang senior brother sa kanya. Mula doon ay kumilos na ang mga elders na nasa panig ni Elder Shi upang harangin ang mga paparating pang-atake at hanapin ang mga umatake habang sa kabilang banda naman ay sinabi ni Elder Waxy sa mga elders na nasa kanyang panig na palakasin ang formations na nasa loob ng Star Realm. Hay sambit ni Sect Master Feng lumalabas na mukhang siya raw ay hindi pa rin tanggap ng First Elder. Well sabat ni Miss Shi-Zishan after all sila raw ay kabilang sa iisang sekta kaya kahit na iyon ay hindi pa satisfied sa pagiging Sect Master nito, iyon ay parte pa rin ng kanilang sekta hindi nun pagtataksilan ang kanilang sekta kaya magiging ayos lang ang lahat dahil iyon ay nasa kanilang panig pa rin. Bumaba sila sa kinaroroonan ng mga bisita sinabi ni Sect Master Feng na gusto niyang magpaabot ng pasasalamat sa pagdalo ng mga ito sa kanilang kasal gayunpaman pakiusap manatiling kalmado ang mga ito. Sasamahan nila ang mga ito sa susunod na venue para sa food at drinks. Gayunpaman pumalag ang iba papaano raw naging Sect Master ang ganitong week lang sumugod bakit hindi na lang daw muna sila labanan nito, nang maging interesting naman ang napaka-boring na event na ito. Agad na nag-cast ng protective formation si Sect Master Feng hahasambit ng isa mukhang ang bagong Sect Master daw ay isa lamang duwag na nagtatago sa loob ng isang barrier. Sumagot si Sect Master Feng na gusto niyang palakpakan ang enthusiasm ng mga ito gayunpaman, ayaw niyang bigyan ng lamot ang kanilang relationship dahil lang sa isang laban. Hasigaw ng isa sila raw ay nakahandang mamatay para sa bagay na ito kung ganun tugon ni Miss Shi-Zishan sabay sugod kung ganun siya ang labanan ng mga ito, at nagsimula na nga ang labanan. Napatanong ang ibang mga bisita kung sa aling sekta daw ba kaya nabibilang ang mga iyon sinabi ng iba na malamang ang mga ito raw ay mga hermit cultivators na in-employ ng ilang mga malalaking sekta, habang sinabi naman ng iba pa na ngunit kahit na mahina pa raw ang bagong Sect Master iyon ay hindi nangangahulugang mahina na rin ang buong True Martial Immortal Sect. Nagkaroon ng sunod-sunod na mga pagsabog umano'y pinasabog ng iba ang kanilang mga sariling nascent soul sumigaw ang isa na mayroong injured dito banda. Protektahan ang mga bisita utos ni Sect Master Feng at idinagdag na hulihin ang mga culprit, nagcast ng water art si Miss Shi-Zishan. Sa isang dako ay napasabi si Miss Chi sa kanyang isip na ang kontrol ni Elder Zin doon sa anim ay hamina na since pinasabog nito yung tatlo, gayunpaman iyon ay ayos lang since na-achieve na nila ang kanilang goal sila ay nakapagdulot na ng chaos. Sa isang dako ay ginabayan ng isang True Martial Arts Immortal Sect member ang ilang mga bisita nang biglang nag-takeover ang second senior brother. Ilang sandali pa ay sinabi ng second senior brother na nandito na sila na siyang ipinagtaka ng mga bisita napasabi ang isa na napakalamig dito habang napatanong naman ang iba kung anong lugar ito, sumagot ang second senior brother na ito ay ang kanilang libingan. Makalipas ang ilang sandali ay makikitang nagcast ng isang spell si Miss Chi gamit ang isang artifact nagsabing since ang katawan ng mga ito ay nawasak na at ang kanilang mga deity soul ay na-trap, ang mga ito'y maituturing ng naglaho mula sa mundong ito. May idinagdag ang second senior brother patungkol dito na technically speaking si Elder Zin, at mula doon ay lumipad sila patungo sa iba pang lokasyon upang mag-hunt at ilang sandali pa ay bumaba ang second senior brother sa kinaroroonan ng isang maliit na grupo. Nagtanong ang junior sister kung bakit ito narito hindi raw ba't dapat na ginagabayan nito ngayon yung ibang mga bisita. Sumagot ang second senior brother na nagmadali siyang tumungo rito dahil nag-aalala siya patungkol sa kalagayan nito. Hatugon ng junior sister not bad ngunit tiyak na ito raw ay mapapag-alitan ng senior brother kapag ka napag-alaman nun ang patungkol sa bagay na ito. Well whatever tugon ng second senior brother sa bandang huli sabay cast ng isang spell kasabay ni Miss Chi patungo sa ibang mga bisita na siyang ipinagtaka ng junior sister,
nang bigla na lang bumaling patungo sa kanya ang second senior brother kumonekta ng isang atake sa kanyang tagiliran na siyang naging dahilan upang siya ay mapabulwak ng dugo. Napasandal sa lupa napatanong kung ano ang ginagawa nito, napaubo-sunod-sunod na mga pagsabog ang naganap. Biglang lumabas si Miss Chi mula sa isang portal let's go sambit ng second senior brother, gayunpaman biglang nawala ang kontrol ni Elder Zin sa kanya junior sister paulit-ulit na sambit niya, agad na umatake si Miss Chi mula sa likod pinuntirya ang kanyang ulo, plakda. Kasalanan ko ang lahat dahan daw ang gapang niya patungo sa junior sister kasalanan niya raw ang lahat ng ito, siya ang dahilan kung bakit naging ganito ang sinapit nito at ng kanilang sekta. Sambit ni Miss Chi lumalabas na mukhang hindi raw pala nila dapat na inuna sa pag-target ang junior sister nito ito raw ay unfortunate, napakahusay pa naman ng puppet na ito. Well mayroon pa naman silang ibang mga pieces na maaaring magamit, agad na lumipad paalis. Sa ibang dako naman ay makikitang nagreklamo sa dalawa ang ibang mga bisita sinabi ng isa na ang pangahas naman daw ng mga itong atakehin ang mga members ng kanilang sekta sumigaw ang iba na magbigay ng paliwanag ang mga ito, habang sinabi naman ng isa pa na nung nabasag ang life tablet ng kanyang mga disciples makikita doon na ang sekta ng mga ito ang umatake sa kanila. Pakiusap sambit ni Miss Shizishan ito raw ay isa lamang plot laban sa kanila mayroong sumusubok na frame up sila. Bullshit sabat ng isa sa tingin daw ba talaga nito mayroong makaka-infiltrate sa isang immortal sect ng ganoon lang kadali, idinagdag ng isa na mas maiging mag-disband na lang daw ang mga ito. Pakiusap tugon ni Sect Master Feng kumalma raw ang mga ito dahil baka mapuwersa siyang mag-resort sa violence kung kinakailangan, pumalag ang ibang mga cultivators ang mga ito raw ay mga evil binabalak ng mga itong i-takeover ang mga maliliit na sekta tama raw ba? Thus si Sect Master Feng nga ay napuwersa na, agad na inactivate ang hawak niyang artifact, ipinirform ang Western si Dragon Silang Needle, wag sigaw ni Miss Shizishan makikitang nakulong sa isang barrier ang mga bisitang cultivators. Sumigaw si Miss Shizishan na ngunit ganito ang gustong mangyari ng kalaban sumagot si Sect Master Feng na ito ay ayos lang, hindi niya na raw matatolerate pa ang anumang panghahamak sa kanilang sekta. Itatrap lang nila ang mga ito rito at hindi papatayin, kailangan nilang mahanap kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Idinagdag na ang formation ay yumayanig na naman, sinabihan si Miss Shizishan na maging on guard muna rito check niya ang formation. Thus lumipad na nga patungo sa space si Sect Master Feng kung saan makikita ang sunod-sunod na pag-atake sa formation. Hasambit ni Sect Master Feng iniisip daw ba talaga ng mga ito na naging mahina na ang kanilang sekta dahil sa pagkakaroon ng bagong Sect Master, although siya raw ay hindi kasing lakas ng kanyang mga predecessor ngunit wag dong isipin ng mga ito na siya ay mahina sa bycast ng isang spell. So saad ng isang boses so dito raw pala matatagpuan ang pangu-universal creation? Too bad at ito ay walang kakayahang gamitin ang full power nito. Gayunpaman ito raw ay wag mag-alala, dahil siya na ang bahala sa item na ito once na ito ay namatay na. Mapag-aalamang ang nilalang na ito ay walang iba kundi ang Sect Master ng Red Blood Immortal Sect na si Sect Master Chi. Sabat ni Sect Master Feng kung siya raw ay isa pa ring elder ngayon hindi niya ito lalabanan ngunit ngayon bilang siya na ang Sect Master ng True Martial Immortal Sect, kailangan itong pagbayaran ang bagay na ito. Inilabas ni Sect Master Chi ang kanyang sandata inactivate at agad na nagpakawala, na nagawa namang maharang ni Sect Master Feng gamit ang kanyang immortal weapon. Hasaad niya ang pangahas naman daw nitong makipaglaban sa isang fairy na tulad niya gamit lang ang isang sandatang nagmula sa mundo ng mga mortal, dineflect ang paparating pang atake. Too bad saad ni Sect Master Chi too bad at ito raw ay wala pang sapat na lakas upang i-wield ang full power ng isang immortal item ang tanging kaya lang nitong gawin ay makipagsabayan sa gamit niyang mortal item. Well since ito raw ay mayroong lakas ng loob na lumabas mula sa kanyang turtle shell at least siya raw ay magpapakita ng paggalang, ito ay mamamatay mismo sa sarili niyang mga kamay. Agad na sumugod tumilapon ang immortal weapon ni Sect Master Feng, na pamura. Sinabi ni Sect Master Chi na hindi raw ba't sinabi niya na, ito ay walang kakayahang kontrolin ang pangu-divine item. Subalit na bigla siya nang bigla na lang mayroong dumating kinuha yung immortal item na hawak ni Sect Master Feng kanina ang aura na ito sambit ni Sect Master Chi sa kanyang pagkabigla ito raw ay aura ni Bingyao,
ito raw ay imposible, paghawi ng shot ay makikitang hawak na ni Chen Fan ang immortal weapon. Chen sambit ni Sectmaster Feng. Sinabi ni Chen Fan na siya ay humihingi ng tawad sa pagiging late, Sectmaster bilang parusa tatalunan niya raw ang kalabang ito. Sumagot si Sectmaster Feng na hindi nito kasalanan, sadyang napakahina niya lang, ngunit sinabi ni Chen Fan na wag nitong tawaging mahina ang kanyang sarili dahil ito ay mayroong kakayahang basagin ang anumang uri ng kanyang plano at strategy gamit lamang ang swerte. Sumigaw si Sectmaster Chi na tumigil na ang mga ito sa kakadadalabanan na siya ng mga ito. Chen Baixuan dagdag niya pa, maliban na lang daw kung ma-activate uli nito yung secret technique na ginamit nito noon laban sa Ancient Demon, ito ay mamamatay, wala itong tsansang manalo laban sa kanya. Agad na umatake, inihagis patungo kay Chen Fan ang kanyang sandata. Hatugon ni Chen Fan, hindi raw sa hindi niya iyon kayang gamiting muli, ngunit sinalo ang paparating na atake gamit lang ang isang kamay. Ano sambit ni Sectmaster Chi na gawa nitong mapigilan ang kanyang atake? Itinuloy ni Chen Fan yung sinabi niya kanina, ngunit ito raw ay mahina. How arrogant, sigaw ni Sectmaster Chi. Muling umatake, muling hinarang ni Chen Fan, isang malaking pagsabog ang naganap. Sambit ni Chen Fan makalipas ang ilang sandali. Sino raw ba ang mag-aakalang silang dalawa ay magiging napaka-match lang? Not bad, mukhang silang dalawa raw ang magdi-decide sa kung ano ang magiging outcome. Sumigaw si Sectmaster Chi na siya ay nakatayo sa tugatog ng 9 Great Immortal Sects, kaya kung lalabanan siya nito rito, ano pa ang silbi nung duwag na nagtatago sa formation sabay disengage. Pinagpag ni Chen Fan ang kanyang balikat at nagsabing tumigil na ito sa pangpo-provoke sa kanila, hindi nila kailangan ang pag-aalala nito sa kanilang management. Hatugon ni Sectmaster Chi, wag daw itong mag-alala dahil siya ay experienced na sa pagpatay sa mga overconfident na mga bastards na tulad nito, ngunit sumugod lang si Chen Fan. Well, maging siya rin daw naman ay experienced na sa pagpatay sa mga mayayabang na mga Sectmasters. Muling nagbakbakan ang dalawa. Habang pinagmamasdan ng mga ito ay napasabi si Sectmaster Feng sa kanyang isip na sinasadya ni Chen Fan na i-lure si Sectmaster Chi na makipaglaban sa kanya ng close combat imbes na makipaglaban gamit ang mga techniques, upang ma-minimize ang damage sa formation. Sa kabilang dako naman ay hindi ito hinahayaang mangyari ni Sectmaster Chi. Ayaw niyang lumayo ang labanan nila mula sa Xenu Star Realm, gayunpaman since hindi nito maaaring ipakita ang kanyang likod mula sa Xenu formation, ang galaw nito ay magiging limited. Idinagdag na tini-take advantage ni Chen Fan ang fact na ito ay ang kanyang home court, ito ay nakikipag-double team sa formation na sa kanya ang advantage ngayon, ngunit, sigaw ni Sectmaster Chi, ano iniisip daw ba talaga nitong hindi niya alam kung ano ang binabalak nitong gawin? Not on my watch. Nagpakawalan ng isang red blood technique. Inactivate ni Chen Fan ang kanyang Qingdi longevity power upang harangin ito, gayunpaman, patanong na saad niya nagtanong kung ito ba ay isang blood poison na i-infect daw nito ang kanyang technique. Pangising sambit ni Sectmaster Chi, hindi raw ba't ninakaw nito ang kanyang blood pond essence? Umano'y ang kapangyarihang ito ay katumbas lang nun, ano hindi niya raw ba ito kayang i-handle? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na mas madaling i-absorb ang blood poison na mayroong parehong origin. Hatugon ni Sectmaster Chi, umano'y kahit na gaano pa karami ang kasinungalingan na iimbento nito, sa dulo ito pa rin ay isang hamak lang na divine level, ito ay mamamatay sa kanyang mga kamay sa araw na ito. Tugon ni Chen Fan sabay deflect sa paparating na atake at retract sa Qingdi longevity body technique, inilabas ang isang item. Makikita ang kanyang pagkabigla nang makita ni Sectmaster Chi ang bagay na ito. Ano Chen Baixuan, patanong na sambit niya, ito raw ba ang Tree of Origin? Mukhang siya raw ay tinitrato ng napakaigi ng unibersong ito sabay perform ng isang technique. Sa kabilang dako ay bigla na lang nakaramdam ng panghihina si Miss Chi na paluhod. Umano'y puwersahang kinukolekta ng kanyang ama ang kanilang mga red blood power. Maging si Elder Zin ay napahingi na rin ng tulong. Elder Zin, sigaw ni Miss Chi, dagdag niya, nagtanong kung ano ang nangyayari, bakit iniiwan sila nito sa kanilang sariling kamatayan. Tuluyan nang bumagsak si Miss Chi at ang iba pang mga disciples ng Red Blood Immortal Sect, mapapansin ang pagkawala ng kanilang mga kapangyarihan mula sa kanilang mga katawan, lumalabas na ito ay hinihigop ni Sectmaster Chi. Ano sambit ng ibang mga cultivators, inabsorb nito ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang mga Red Blood Immortal Sect members. Ito raw ay napakalupit. Ilang sandali lang ay naabot na ni Sectmaster Chi ang Dao Reunion Realm.
Your mind, sambit niya sabay release ng isang finger art agad na nag-retaliate si Chen Fan, nang bigla na lang mayroong tumama sa kanyang binti dahan-daang nabalot ng kung anong bagay, at tuluyan ng nilamon ng kung anong bagay man ito. Sinabi ni Sect Master Chi na wag itong mag-alala dahil hindi niya ito papatayin sa halip nurture niya ito, pipinturahan niya ito ng pula kasabay ng Tree of Origin at ang mga ito ay mapapa sa kanya na. Tigil sigaw ni Sect Master Feng, nagtanong kung saan niya ito dadalhin, ibalik niya raw ito, ngunit tumalikod lang si Sect Master Chi at nagtanong kung alam ba nito kung bakit hinayaan ni Chen Baixuan na maging Sect Master ang isang weakling na tulad nito. Ano pa, tanong na sambit ni Sect Master Feng. Idinagdag ni Sect Master Chi na iyon ay dahil kumpara sa Tree of Origin, ang 9 Great Immortal Sects ay balewala. Tigil sambit ni Sect Master Feng, hindi niya raw hahayaang kunin nito si Chen Fan, ito ay parte ng kanilang sekta, responsibilidad niyang protektahan ito. O baling ni Sect Master Chi, so iniisip daw ba talaga nitong may magagawa ito gamit ang mga immortal item na hawak nito, hinahayaan niya lang daw ito dahil tinatamad siyang patayin ito. Idinagdag na alam na raw nitong hindi siya nito mapipigilan kaya bumalik na lang daw ito. Tigil sigaw ng isang boses na siyang ipinagtaka ni Sect Master Chi na palingon, mapag-aalamang ito pala ay si Elder Liu Er. Sumugod nagtanong kung saan nito binabalak dalhin si Chen Baixuan, ngunit iwinaksi lang siya ni Sect Master Chi gamit ang isang kamay, nagsabing ito ay isang hamak lamang na nobody na nagmula sa 10,000 Demons Galaxy. Iniisip daw ba talaga nitong male iligtas nito si Chen Baixuan mula sa kanya? Hindi tugon ni Elder Liu Er, umano'y kinuha nito ang kanyang senior brother mula sa kanya, siya ay narito upang kunin ang kanyang senior brother. Nag-transform pa sigaw na tinanong si Chen Fan kung saan nito dinala ang kanyang senior brother, ibalik nito ang kanyang senior brother. How annoying, sambit ni Sect Master Chi sabay konekta ng isang suntok, lumayas daw ito rito, gayunpaman nagawang ma-extend ni Elder Liu Er ang kanyang mga kuko patungo sa bagay na nakabalot kay Chen Fan. Mula rito ay nagawang mailabas ni Chen Fan ang kanyang isang kamay, ngunit sinabi lang ni Sect Master Chi na ito ay pointless, umano'y hindi niya kinuha pabalik ang Blood Pond dahil ito ay mayroong parehong origin sa Blood String, kaya hanggat tinataglay nito ang Blood Pool ito ay hindi makakawala mula sa bagay na ito. Sabat ni Chen Fan sabay absorb sa mga threads, kaya raw pala ang sarap ng lasa. Hindi makapaniwala si Sect Master Chi sa kanyang nasaksihan, ano nagawa nitong ma-absorb ang bloodstream. Well, ito raw ay magpapadali lang sa mga bagay-bagay, sa ganitong paraan mas madali niya itong magiging puppet. Idinagdag na siya ay natatakot lang na baka mapatay niya ito, ngunit mukhang siya raw pala ay nag-o-overthink lang. Nag-release ng isa pang teknik, heto tanggapin niya pa raw ito kung talagang gustong-gusto nito ang bagay na ito, ngunit nag-perform lang ng isang teknik si Chen Fan at nagsabing baka masaid na ito bago pa siya mabusog. Ano, sambit ni Sect Master Chi sa kanyang pagkabigla, hindi raw ba't ito ay ang Wuji Great Dao Harmonic Technique? Umano'y narinig niya rong isang partikular na Dao Reunion True Immortal lang ang may hawak sa branches nito. Idinagdag na sinubukan niyang makipag-trade para sa teknik na ito sa nagdaang ilang daang taon, ngunit hindi niya nahanap ang taong iyon. Nagtanong kung papaano ito napunta sa kamay ni Chen Fan, ngunit sumagot lang ang ating bida na ang lahat ng ito ay nakatadhana. Idinagdag ni Sect Master Chi na mukhang nagawa na nitong ma-refine ang branch kaya hindi niya na ito magagamit, na nangangahulugang wala nang natitira pang shortcut sa buong universo sa pag-intindi sa yin-yang harmonic power. What a waste! Gayunpaman, sa pamamagitan ng Tree of Origin ito raw ay hindi magiging problema, sadyang naging napaka-excited niya lang daw talaga kanina, nag-alala siya na baka mawasak niya ang Tree of Origin, hindi niya agad na napagtantong ang Tree of Origin ay hindi ganoon kahina. Ngayon ang kailangan niya lang dong gawin ay ang siguruhing hindi niya ito mapapatay sabay summon ng isang artifact. Masama ito saad ng isang disciple ang karit na iyon. Idinagdag ng isa na ang makita lang ito nararamdaman niya na ang kamatayan tago sa pinakamalalim na parte ng kanyang kaluluwa. Maging si Sect Master Feng ay nagulantang din, ito raw ay ang kapangyarihan ng katapusan. Sinimulang i-activate ni Sect Master Chi ang artifact, nag-chant, umano'y walang nakaraang buhay, walang reinkarnasyon at pag-asa, maging ang desperasyon nito ay lalamunan. Mapapansin ang reaksyon ni Elder Liu Er, agad na sumibat. Sambit ni Sect Master Chi, mukhang ito raw pala ay hindi isang mindless beast.
Don't worry, saad niya kay Chen Fan, dahil kokontrolin niya raw ang kapangyarihan ng Sound of Desolation nang ito ay hindi mabura ng tuluyan. Hatugon ni Chen Fan, Sound of Desolation, ano ito na raw ba ang trump card nito? Well, ito raw ay isang magandang pagkakataon upang subukan niya ang kanyang bagong laruan, inactivate ang True of Origin. O dagdag niya kay Sect Master Chi, hindi raw ba't gusto nito ang Tree of Origin, bakit hindi raw ito lumapit dito at kunin ang bagay na ito mula sa kanya? Ano sambit ni Sect Master Chi, ginamit nito ang kapangyarihan ng Tree of Origin upang i-refine ang isang apparatus. Ano, binabalak daw ba nitong ikulong ang kapangyarihan ng Tree of Origin sa isang dead object? What a waste, ito raw ay isang idiot. Eye of Desolation, sambit ni Sect Master Chi, agad na nagpakawala. Nag-perform din ng isang teknik si Chen Fan, nagsabing ito ay ang kapangyarihan ng karma na na-reinforce ng kapangyarihan ng Tree of Origin. Nagsalubong ang kanilang mga atake. Napasabi si Sect Master Feng sa kanyang isip na although hindi niya alam kung ano ang Tree of Origin na ito, ngunit ramdam niyang ito ay napakamakapangyarihan, na nikaya nitong i-disintegrate ang kapangyarihan ng Desolation. Ang kapangyarihan na ito, kapagka ito ay nanatili sa kanilang sekta sa magpakailanman, kapagka napasa kamay niya ito, paghawi ng shot ay tuluyan ng nilamon ng power of karma ang Eye of Desolation. Mapapansin ang pagkainis ni Sect Master Chi, mukhang talaga rong mayroon itong guts. Nagbitaw ng ilan pang mga kataga, sumugod at idinagdag na masyado siya nitong ina-underestimate. Hatugon ni Chen Fan, ganoon din naman daw ito sa kanya. Pagtama ng sandata ni Sect Master Chi ay nabigla siya nang mapansing hindi niya na ito magawang mahila. Dagdag niya umano'y ang power of karma ay mayroong kakayahang pigtasin ang link sa isang kapangyarihan at dalhin sa hindi tukoy na space. Nag-release siya ng matinding chi, gayunpaman, sinabi lang ni Chen Fan na bibigyan niya lang ito ng 3 segundo at agad na nagsimulang magbilang. Pagbilang niya ng 3 ay agad na sumugod times up, saad niya, umano'y gagamitin niya ang kanyang paboritong teknik upang tapusin ito. Thus, ganoon na nga ang ginawa niya, nag-infuse ng chi sa kanyang kanang kamao, ipinirform ang first stance ng 36 stances of true martial arts, agad na nagpakawala, tumama ng direkta kay Sect Master Chi. Ano sambit ng isang disciple na gawang manalo ni Chen Fan? Ano ang Red Blood Sect Master na malapit nang maabot ang Dao Reunion ay nagawang matalo ni Elder Chen na nasa divine level pa lang? Sumigaw ang isa na ang mga elders ay tama, sila ay ang pinakamalakas sa lahat ng mga immortal sects. Hindi sambit ni Sect Master Feng sa kanyang isip, napakalabo raw na mamatay ng ganoon lang kadali ang Red Blood Sect Master. Iyon ay mayroong mahigit sa 100 paraan upang makatakas, at kahit na sa puntong ito na halos nawala na ang kanyang kapangyarihan, tiyak na mayroon pa rin yung fail-safe plan. Ngunit kahit na ganun, kahit na matinding injury lang daw ang natamo nun, ang Red Blood Immortal Sect ay babagsak pa rin. Watch out, sigaw niya nang makitang sumugod si Elder Liu patungo kay Chen Fan. Nagtanong kung nasaan ang kanyang senior brother, ngunit iwinaksi lang siya ni Chen Fan gamit ang isang kamay, nagsabing tinupad lang nun ang kanyang mga pangako at tumungo sa isang lugar, kaya ito na raw mismo ang maghanap, wag siyang guluhin nito. Bullshit, tugon ni Elder Liu, ano, hindi raw ba nito alam ang kondisyon nun? Kailangan niya iyong dalhin pabalik sa 10,000 Demons Galaxy upang maghanap ng paraan kung papaano mapoprolong ang buhay nun. Well, tugon ni Chen Fan, umano'y ang masasabi niya lang iyon ang pumili sa sarili niyang landas, iyon ay hindi kinokontrol ng iba at nirespeto niya ang desisyon nun. Ngayon wala raw siyang pake kung ano man ang isipin nito, ngunit kapagka ito ay nagpatuloy pa sa panggugulo sa kanya, huwag siya nitong sisisihin sa mga susunod na mangyayari. Natahimik si Elder Liu at nagsimula ng lumipad paalis, hahanapin niya raw ang kanyang senior brother. Salamat sa Diyos at nandito kalapit ni Sect Master Feng kay Chen Fan, siya raw ay napakahina, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na wag nitong masyadong i-underestimate ang kanyang sarili. Nagturo sa isang dako at idinagdag na ang infinite path ng universe ay nagsisimula ng magkaroon ng pagbabago. Ang kanilang sekta ay magpapatuloy sa paglago dahil sa napakatinding swerte nito. Nagtaka si Sect Master Feng sa kanyang narinig, nagtanong kung papaano nito na lamang ang path ng universe ay nagkakaroon ng pagbabago, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang tanging masasabi niya lang ayaw niya nang magsalita patungkol sa bagay na iyon, ngunit sa kabila nun, hindi niya binabalak na sundan ang path na iyon, siya ay mayroong sariling path na nilalakaran. Idinagdag na sa huli ito pa rin ang Sect Master
Fine tugon ni Sect Master Feng, ito na raw ang nanalo kaya umalis na sila rito ngayon din, maraming mga bagay pa ang kailangan nilang pag-usapan at siya ay marami pang kailangang matutunan mula rito. Subalit sumagot si Chen Fan na hindi niya alam kung matutulungan niya ba ito ni hindi niya nga raw kayang sagutin ang kahit na kalahati lang ng mga katanungan nito. Nagtanong si Sect Master Feng kung ano ang ibig nitong sabihin, ito pa rin daw ay isang elder ng kanilang sekta, kinumbinsi siya nitong maging Sect Master tapos ngayon ibabasura siya nito. Sumagot si Chen Fan na sinabi niya na, mayroon siyang sariling landas na kailangang bagtasin. Shen Baixuan, sigaw ni Sect Master Feng. Lingon ni Chen Fan, nagtanong kung ano ang binabalak nitong gawin. Sumigaw si Sect Master Feng na eventually ito rin daw ay babalik dito at fulfill ang kanyang duties bilang elder ng kanilang sekta. Good to go ni Chen Fan, at least maaari pa rin daw silang maging magkaibigan at nagsimula ng lumipad paalis. Anong kaibigan, patanong na sambit ni Sect Master Feng sa kanyang isip, ngunit mas pakiramdam niya raw siya ay isang matandang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang anak, siya raw ay napakahina. Buntong hininga niya sabay baling kung saan makikitang nagbibigay galang sa kanya ang ilang mga members ng True Martial Immortal Sect. Medyo nabigla na bago si Sect Master Feng dito, ngunit ikinumpus niya ang kanyang sarili at nagbigay ng order na bumalik na. Idinagdag sa kanyang isip na sa wakas siya ay naging isa ng Sect Master, ang pagtutuunan niya na lang daw muna ng pansin sa ngayon ay ang pag-stabilize sa kanyang posisyon.